ikaw ang ilan sa likod ni Diego. Binibilan ko na doon binibilan ng sarili. Napagmula si Andres. Hindi niya alam kung paano niya poprotektahan ang kanyang ina sa mga masasakit na salitang narinig. Hindi ko kailangan ipaliwanag sa inyong lahat. Pero isang bagay ang dapat niyong tandaan. Huwag niyo ko sisisihin sa bagay na kayo mismo ang may kakayahang ayusin. Kung may pagkukulang kayo sa sarili ng pamilya, huwag kayo maghanap ng ibang pagbabalingan ng sisi. Hindi ko kasalanan ang kamatayan ng iyong ina, Diego. Kasalanan mo rin kung bakit hindi mo siya naisalba sa oras na dapat kang umaksyon. Nagpandiin ang tenga ni Diego. Tila gusto nitong sumugod. Ngunit pinigilan siya ng ilang tao sa kanyang likuran. Kita ang matinding galit at panghihinayang sa kanyang mukha. Ngunit niya sa balikan nito. Isang araw, Aling Rosa! Isang araw! Magsisisi rin kayo! Pagkalis ng mga ito, naiwang nakatayo si Aling Rosa. Nakatingin sa kawalan. Lumapit si Andres at nakita niyang malungkot ito. Ilang saglit ay dahan-dahang hinawakan ito ang kamay ng ina. Nay, may ayos lang po kayo. Huwag kang mag-alala, anak. Sanay na ako sa ganito. Pero Nay, hindi naman po tama yun. Parang lagi na lang kayo inaaway ng mga tao. Hindi po ba nararamdaman? Hindi po ba kayo sasaktan, Nay? Minsan, anak, oo, nasasaktan din ako. Pero, hindi ko naman yung dinadamdam. Hindi naman ako pwedeng magpakain sa kalungkutan at sakit. Hindi ako pwedeng magpa-apekto sa mga galit nila. Kung bibigay ako, paano na tayo? Pero bakit po kasi hindi na lang po kayo bumalik? Kung kaya niyo pa naman, matagal na rin naman patay ang tatay eh. Andres, hindi lahat ng